Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong December 7, 2024. Pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa ang susi ng masayang pagsasama ng mag-asawa. Ito ang mensahe ng parish priest ng Immaculado Concepcion na si Father Angel Pastor sa 8 pares na kanyang pinag-isang dibdib sa ilalim ng programang Kasalang Bayan ng Pamahalaang Lungsod noong December 3. Ang naturang programa ay taunang isinasagawa ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Civil Registrar's Office na siyang tanggapang nangangasiwa ng mga kaukulang dokumento upang matulungan ang mga mag-asawang matagal nang nagsasama at walang kakayahang pinansyal na makapagpakasal. Formal nang iginawad sa sangguniang panglungsod ng International Organization for Standardization o ISO 9001-2015 Quality Management System Certificate bilang pagkilala sa kanilang husay sa pamamahala at pagbibigay ng serbisyo publiko sa mga Batanggenyo. Ang ISO 9001-2015 ay isang pamantayan sa pamamahala ng kalidad na ginagamit sa maraming mga bansa upang matiyak ang patuloy na pagpapabuti ng mga serbisyo at operasyon. Ito ay iginawad ng mga representative ng TUV North Philippines Incorporated kay Vice Mayor Alyssa Cruz, mga miyembro ng sangguniang panglungsod, Public Affairs Assistance Division Head Dr. Mary Ann Antinor, Mayor's Action Center Head Lalaine Ongkal at mga pinuno ng mga tanggapang sumailalim sa certification audit process noong June 9, 15 at 16. Ang pagsunod sa pamantayan ng ISO 9001-2015 ay nangangahulugan na ang isang organisasyon ay may epektibong proseso at mga kawaning may kasanayan upang maghatid ng mataas na kalidad na serbisyo. Ang naturang sertipikasyon ay patunay ng kakayahan at dedikasyon ng pamahalaang lungsod sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng paglilingkod sa mga Batanggenyo. Pinarangalan bilang Honorary Vice Mayor of the Year si Vice Mayor Attorney Eliza Cruz ng Nation Builders and Muslim Awards noong November 28. Narito ang report. Ang Nation Builder and Muslim Awards ay isang okasyon na kumikilala sa katangi-tangi na gawa ng isang individual sa larangan ng public service, community development at nation building. Iginawad kay Vice Mayor ang naturang parangal bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa at suporta para mapanatili ang katahimikan, katarungan at katatagan ng komunidad, pagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng sektor, gender equality, job opportunities at economic growth, clean water and sanitation, good health and well-being ng mga empleyado at iba pa. Matatandaang sa ilalim ng kanyang pamumuno ay kinilala ang sangguniang panglungsod bilang isa sa pinakamahusay sa buong bansa. Ipinagpapatuloy pa rin niya ang pagkakaloob ng libreng notaryo at legal services sa mga residente ng Batangas City na sinimulan niya noong siya ay konsehal pa lamang. Malaki rin ang suporta ni Vice Mayor sa mga programa ng City Civil Registrar's Office sa pagsasaayos ng mga legal documents kung saan kasama siya ng CRO sa paghahatid ng naturang serbisyo sa mga barangay. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villana Luwalhati reporting. Magkasabay na nagsagawa ng 4th quarterly meeting ang City Council for the Protection of Children at Gender and Development Focal Point System noong December 3. Ito ay dinaluhan ng mga City Government Department Heads na miyembro ng mga nabanggit na konseho at mga kinatawan mula sa pribadong sektor. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Nagsagawa ng pag-uulat ng ilang miyembro ng Council hinggil sa kanilang accomplishments at status ng implementasyon ng kanilang mga programs, projects, and activities o PPAs. Kabilang dito ang mga natapos na proyekto at gawain ng sangguniang kabataan ukol sa pangangalaga at proteksyon ng mga bata, kagaya ng film competition, mental health awareness seminar at iba pa. Ipinaalam rin sa nasabing pagtitipon ang estado ng Updating Ordinance No. 10 Series of 2019 o ang Child Welfare Code of 2019,
at ang Updating Ordinance No. 12 Series of 2016, an ordinance providing for a comprehensive anti-discrimination policy on the basis of sexual orientation, gender identity, and expression na kapwa nasa ilalim na sangguniang paglungsod, Committee on Children, Women, and Family na pinamumunuan ni Chairperson Konsehal Ched Atienza. Magkakaroon ng karagdagang chapters, sections at legal basis ang naturang mga ordinansa para higit na mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata at maisulong ang isang inklusibong komunidad na may pantay-pantay na oportunidad ang lahat ng sektor. Sa kasalukuyan, patuloy ang research at drafting process ng mga ordinansang ito kung saan inaasahan na sa first quarter na susunod na taon ay may isasagawa ang public consultation bago ang final draft ng ordinansa. Hiniling rin ng konseho ang suporta ng mga miyembro upang higit na mapalawak ang impormasyon ukol sa mahalin at kalingain ang mga bata o Makabata Helpline 1383 na maaaring tawagan para mai-report ang lahat ng uri ng pang-aabuso sa mga bata. Iprinisenta rin sa pagpupulong ang LGU4 Equality Award na tinanggap ng pamahalaang lungsod para sa pagsusulong ng gender transformative at feminist governance. Kasama si Elmer Saraspe, Marie Villena Luwalhati, reporting. Magbabalik ang Palaka at Wika News makalipas ang ilang palaala. Nagsimula na ang nationwide voter education roadshow ng Commission on Elections para sa 2025 midterm elections noong December 2. Layunin ng nasabing proyekto na makapagbigay ng Automated Counting Machine o ACM, demonstration, and experience na bahagi ng voter education campaign upang mafamiliarize ang mga botante sa gagamiting machine sa pagboto. Ang detalye ng ulat na ito mula kay Liza de los Reyes. Pinangunahan ni OIC Batangas City Election Officer Attorney Albert Zara ang orientation at testing ng ACM sa People's Quadrangle. Mula sa dating Vote Counting Machine o VCM, pinalitan na ito ng ACM na gawa ng Korean company na Miro Systems na siyang service provider para sa halalan sa May 2025. May 284 ACMs na ang ilalagay sa mga polling precincts sa Batangas City. Ayon kay Attorney Zara, hangad ng COMELEC na maipakita sa publiko ang kanilang kahandaan sa halalan sa local at national elections. Ipinakita sa demo ang proseso ng pagboto hanggang sa pagtanggap ng balota ng ACM. Ang nabanggit na demonstration ay sinaksihan ng ilang mga kawani ng lokal na pamahalaan at pinasubok ang paggamit ng ACM kung saan naging maayos at mas mabilis ang pagbasa ng makina kumpara sa VCM. Tiniyak ng COMELEC ang mataas na antas na seguridad ng paggamit ng ACM dahil may Advanced Encryption Standard 256 na makapagbibigay na seguridad sa mga nilalawang datos ng ACM at iwas sa hacking. Para sa Palaka at Weekend News, kasama si Jeffrey Maranan, Liza Perez de los Reyes reporting.
75 male employees ng pamahalaang lungsod ng sumailalim sa Gender Sensitivity Training and Orientation on RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 noong December 4. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Layunin ng nasabing gawain na maisulong ang kahalagahan ng gender equality at equity kasabay ng pagpapaunawa sa mga participants ng tamang pagtrato sa mga kababaihan, partikular sa kanilang mga partners at asawa. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Yasmin Candawa, nais nilang maging katuwang ang mga kalalakihan sa usapin ng gender equality at ang naturang seminar ay isaan niyang mabisang paraan upang mapalawak ang kanilang kaalaman hinggil sa nilalaman at probisyon ng RA 9262. Naging resource speaker ng orientation seminar si Assistant CSWD Officer Charity Nunez kung saan tinalakay niya ang basic gender and development concepts, gayon din ang mga penalties at mga kaso na pwedeng isampa sa mga lalabag sa nasabing batas. Sa ilalim nito, babae lamang at ang kanyang mga anak ang maaari maging biktima ng VAUSI sapagkat kinikilala ng Anti-VAUSI Act na hindi pantay na sitwasyon ng babae at lalaki sa usaping pang-aabuso sa loob ng isang relasyon kung saan ang babae ay higit na dehado. Ang nasabing gawain ay inisyatibo ng CSWDO bilang bahagi ng 18-day campaign to end violence against women na tao ng kampanya ng national government na nagsimula noong November 25 at matatapos hanggang December 12. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Jeffrey Maranan, Gerson Sanchez reporting. Pinarangalan ng pamahalaang lungsod ang mga natatanging sangguniang kabataan at youth organization sa lungsod na may epektibong pamamahala at nakatuon sa pagbuo ng isang komunidad na may aktibong pakikilahok ng mga kabataan. Narito ang report. Ito ay sa pamamagitan ng Organizations and Sangguniang Kabataan Awards and Recognition o OSCAR 2024 na isinagawa ng Local Youth Development Office o LYDO kamakailan. Tinanghal na top performing at most compliant ang SK ng Barangay Banaba Ibaba. Tumanggap din sila ng EBD Golden Seal for Outstanding Youth Governance at ang Sakto Federation para sa Youth Organization category. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang katangi-tanging serbisyo at dedikasyon mula sa pagpaplano hanggang sa epektibong implementasyon ng mga program na nasasakop ng 10 Centers of Youth Participation. Nagpasalamat si LYD Officer Nel Magbanwa sa pagkiisa ng mga SK at sa suporta ni Mayor Beverly Dimacuja, Congressman Marvy Marino at iba pang opisyal para sa tagumpay ng OSCAR 2024. Mula sa ulat ni Marie Villena Luwalhati kasama si Elmer Zaraspe, ako si Alvin Remo nag-uulat para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.